Nabando na, mga minaltrato, kakatayin. Kasi ang sarap po sa piling nung nabigyan mo sila ng pakapa ng buhay. Sa totoo lang po, mahirap po. Minsan gusto kang sumuko. Hi guys! Tara samahan niyo kaming bisitahin itong animal shelter na may higit 650 dogs na minsan walang makain dahil kinakapo sa pondo dahil sa dami ng gastusin para sa mga aso na may sakit. At buti na lang hulog ng langit yung mag-asawang may-ari dahil nandito sila para iligtas yung mga aso lalo na yung mga ginugulpe, pinupukpok ng tubo sa ulo at ang matindi pa dyan binubuhusan pa ng mainit na tubig. Nandito tayo ngayon sa may Barangay Partida, San Miguel, Bulacan para bisitahin itong Animal Rescue PH na sobrang dami nagtatag sa akin, nagme-message dahil kailangan daw ng tulong. Kaya naman kahit malayo at 3 hours yung biyahe, pinuntahan na namin para makita namin talaga yung kalagayan ng mga aso. 27 years na nga daw ginagawa ng may-ari ito. At high school pa nga lang daw siya, nagre-rescue na siya. Hanggang sa nagkaasawa na pero hindi nagkaanak dahil binuhos na nila yung buong buhay nila dito sa mga alaga nila. Kaya today tutulong tayo at mag-share ng blessing sa kanila. Dahil sa sobrang blessing din na dumadating sa amin ng pamilya ko. Umorder kami ng 170 kilo ng ulo ng manok dahil sabi ng owner, ito daw yung paborito ng mga asong kainin. Sobrang nakakatuwa, mapapasmile ka talaga dahil pagdating pa lang namin makikita mo na yung saya ng mga aso. Halata mong excited sila dahil alam nilang makakakain na sila. Magiging first meal nila yan today kaya sure gutom na sila. Then bumili rin kami ng 8 sakong bigas dahil syempre sa dami ng aso hindi kakayanin na puro ulam lang. O diba nakakatuwang makita na ang dami nilang stock ng pagkain ngayon pero syempre hindi pa rin sapat yan. Dahil sa dami ba naman ng aso na kailangan nilang pakainin at araw-araw pa yan. At ito, finally, luto na yung pagkain nila at ready na silang pakainin. Actually guys, mabibilib ka rin sa mga helper nila dito. Dahil makikita mo na masisigla yung mga aso at alam mong hindi napapabayaan. Mga waiting na. Then ito naman yung area kung saan puro may sakit yung aso, kaya kailangan daw ikulong dahil hindi pa pwedeng ihalo sa iba. O diba guys, tignan nyo naman kung gaano sila kagutom na gutom, parang ilang araw na silang hindi napakain. Then ito naman yung pilay na nung binigay sa kanila, hindi na daw kasi kayang alagaan ng may-ari kaya sinurrender na lang sa shelter. May mga babies. Di nanay. Sabi ng owner lahat daw ng nandito sa labas nakakapon na, kaya daw may freedom ng gumala-gala dito at makihalo sa iba. Laking pasasalamat din nila na buti na pabubong na rin nila to dahil lalo na sa panahon ngayon na sobrang init. Tapos nalalapit na rin ang tag-ulan nang dahil daw yan sa mga walang sawang sumusuporta sa kanila at laging nagsishare ng blessing. Ay, huwag mag-away. Lahat meron. Walang gutom today. Happy babies. Grabe, hindi pa nga ako makasalita eh. Maga pa yung face ko. Inoperahan yung bibig ko. Pero laban pa rin. Bali, ano po siya, may may-ari po siya, kaya lang pinabayaan ako.
Bali, 3 buwan may git mo siya na sabi, na confine. Medyo naghihilom na po yung ano niya kasi dati talaga ang laki ng na dito ng sugat niya. Eto naman yung Labrador na sinave nila dahil dapat daw kakatayin ng may-ari para gawing pampulutan sa birthday. O diba nakakagigil sa galit? Then eto naman si Bacolor na alam nyo bang binuhusan ng kumukulong tubig? Hindi ko alam kung paano nilang nagagawa yun. Napakawalang mga puso. Then eto naman yung loob ng bahay nila. At alam nyo ba ultimo kwarto nila punong-puno rin ng aso. At mapahanggang sa tulog din daw nila katabi nila yung ibang aso. Bali, nagsimula po kami noong 1997. High school po ako. Nakakita po ako ng bulag na pusa. Tapos wala naman po pumapansin sa bulag na pusa. Kaya kinuha ko na lang po. Simula po nung nagtuloy-tuloy na po yung pagre-rescue ko. Nung una, wala kasi kami paglalagyan. Pusa lang po pwede sa bahay namin kasi maliit na po yung bahay namin. Pag nag-rescue po kami ng aso, diretso na po sa mag-aalaga. Saan kayo nakatira noon? Sa Tondo, Manila po kami. Tapos hanggang sa nung 2020 po, nagbebenta po kami ng mga ganong t-shirt. Nag-viral po yung t-shirt namin. Nakaipon po kami ng pambili po ng lupa. Hulugan naman po itong lupa nakuha namin. Para po sa mga nare-rescue po namin ng mga aso at pusa. Kasi ang dami pong report sa amin araw-araw. May mga nire-report po sa amin. Tapos araw-araw po kami nagre-rescue. Minsan sabay-sabay. Ang daming mga kawawang aso po sa ng mga iniwanan na po. Nabando na, mga minaltrato, nasaktan, mga nakatayin, gusto mga nasa dog gawing pound. pulutan, kakainin. Ito yung mga istorya ng mga Iba-iba po yung istorya nila. Kaya po yung iba po sa kanila may trauma. Pero ano po yung ginagawa niyo before po kayo nag-rescue? Ako po, graduate po ako ng HR. Bali, dapat nga po pumunta po ako sa Amerika. Kaya lang, ang puso ko po talaga nasa mga aso-pusa. Kasi po, wala naman pong pumapansin sa kanila. Parang kakunti lang tumutulong dito sa Pilipinas sa mga aso-pusa. Ang ambisyon ko sa buhay, parang mas gusto kong tumulong sa kanila. Sa mga katulad nila mga kawawang aso-pusa. Tapos yung mga ibang tao, parang minatrato sila, pinandibirihan. Sinasaktan pa, no? Ganun. Kasi ang sarap po sa piling nung nabigyan mo sila ng pagkakataon ng buhay na maalagaan sila. Ganun. parang sila na rin po ang tinuring namin yung mga anak. Wala po kayo anak po. Wala pa po. Sila na yung mga ang dami yung anak po. Actually, ang dami. 600 yung anak. Kasi mas masarap po sa pakiramdam yung makikita mo sila, napakasaya nila, malulusog. Dati sila mga payat, galisin. Tapos napataba wala nyo. po. Alos wala po galit na makain. Ito po, ano po? Hanggang sa napunta po sa amin yung mga yan. Labas po yung Ay, yung mata niya. Yung ano niya, yung mata niya. Hanggang sa kinahina po ng buhay. Kasi hindi na po may sasalba yung sa akin po, masaya na po ako sa buhay ko na kasama po yung mga na-rescue po namin yung aso po. Wala na po ako ibang may pa kundi yung bigyan po sila ng maayos na kalusugan tsaka mahabang buhay. At least dito po safe po sila. Nakakakain po sila ng maayos, nakalagaan po sila. Wala pong nananakit po sa kanila dito. Swerte po ng mga aso, meron silang kagaya niyo po dito na... Pero hindi po ba kayo nahihirapan? Lalo na po sa expenses. Sa totoo lang po, mahirap po. Minsan gusto kong sumuko. Kasi nga, siyempre, ang dami pong lalo na po pag nagpapabit, ang mas mahal pa nga po kasi sa tao yung gasto. So, Pag sinigit po namin to, marami pong magiging kawawa mga aso. Tama. Sino na po ang mag-aan po sa kanila kung mawawala kami. Kaya abang talagang yun namin yung sarili namin maging matatag para sa kanila. Ako po, meron po akong karamdaman, may sakit po ako. Meron po akong bukol sa loob ng ilong, may sa pharynx. Bali, binabantayan po kasi baka maging cancer. Nahihilo po ako palagi, ganun. Tapos hirap po akong huminga. Pero sila po yung nagiging lakas namin. Kaya po ako nabubuhay dahil po sa kanila. Kasi gusto ko pa pong maalagaan sila, ganun. Gusto ko pa pong mapagligtas sa mga hayop, mabigyan sila ng second chance. Yun sila lang po yung mga tinuring namin yung pamilya. Kasi galing po ako sa broken family. Nakikita ko po yung sarili ko sa kanila. Kasi tulad nila, then wala rin ako nagpulang. Wala rin nag-alaga sa akin. Paano po yan pagka syempre minsan hindi natin maiwasan na kulang tayo sa funds? Ayun po, Hindi sila nakakakain. minsan kinakapos po kami sa fans. Pero ginagawa po namin parang nagla-live po kami. Sila naman po, masaya naman po sila kahit na simple pagkain lang po. Kahit mga tira-tira na restaurant po, ibibigay po sa amin. Tatanggapin po namin. Kasi kesa naman po itinatapon ng iba po yung mga pagkain sa restaurant o mga kainan, mga karinderya. Buong puso po namin tatanggapin.
Bali, ang masasabi ko lang po sa mga nag-aalaga ng aso po, sana po maging responsable po kayo sa pag-aalaga po ninyo. Hindi po basta-basta na pag ayaw nyo na, i-abandon nyo na lang o kaya pababayaan nyo. May buhay din po silang dapat pangalagaan tsaka pahalagahan. Sana po maging responsable po tayo sa mga alaga po natin. Pwede rin po kayong pumunta din sa lugar po namin para makita rin nyo yung mga alaga namin mga at pusa. Ipapost natin yung ano nyo, Gcash. Kung saan sila pwede mag-donate para at least direkta nyo po matatanggap yung mga gusto mag-donate. Unang-una po, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Lynn tsaka kay Sir sa pagpunta niyo po dito sa shelter po namin. Malaking tulong po itong ginawa niyo pong vlog po sa amin kasi po bihira lang po yung mga pumupunta po dito sa amin kasi malayo nga po. Sa gusto po makipag-ugnayan po sa amin, PM niyo lang po kami sa page po namin Animal Rescue PH or tawagan niyo po kami sa number namin 0923-425-679. Lahat po ng mga nare-rescue po namin, kompleto po ng 5-in-1, anti-rabies, kennel cap, vaccine, tsaka kapon din po sila, tapos naka-bravecto rin po, para po sa overall na kalusugan po nila. Okay, kaya malulusog lahat. Wala pa ako nakitang payat. Lahat Yung iba matataba. po, nare-rehabilitate po. Ay, Uno? Iselo! Naiinis ka naman eh. O yan na, wala na. Lahat Sige, daw may Pel. pangalan. Ganun nila ka-love yung mga alaga nila. So, before po ito talaga, ano pong naging trabaho niyo po? Dati po sa Mandarin Oriental, Manila po. Ano po? Ano po, housekeeper po. Tapos may mga sideline din po ako dati, nagpo-promote po ako ng concert. Diba nag-focus na po ako dito sa shelter, sa mga animal. Kasi ang dami po kawawa na talagang minsan nakikita ko na lang, habang naglalakad ako, yung mga nakahandusay na aso po siya. Wala naman tumutulong, tinitignan lang siya. Ganun. Kaya ako na yung kumukuha, ganun. Kasi wala naman po sa ibang tao. Ganun. Gaano po kalaking expense nyo ulit dito sa isang buwan? Iba-iba po, depende po pag meron po kami mga nasa bet, ganun, umabot mo ng 300,000. 300,000. Kasi mahal din po yung papabit eh. Kailangan po sila ipagamot kasi kawawa naman po kung halimbawa hindi mo papagamot. Sa kuryente po. Sa Tsaka kuryente po, tubig. nakasolar po kami. Okay. Tapos, So medyo tipid. Medyo tipid. Then ito naman yung ibang mga pusa nila na hindi naman sobrang dami kagaya ng dami ng mga aso nila. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mwah!